Bakit nga ba may mga pagbabago sa bayan na tila hindi mo mababago kahit anong gawin mo? Ano ang dapat kong gawin? Magpursige at tumulong? Ngunit, paano ko ito magagawa? Tanong ko lang sa inyo, mga kaibigan. Magtatagumpay kaya ang kabutihan sa huli laban sa kasamaan? Ikalimamputwalong kabanata ng Nolimi Tangere. Magandang araw mga kaibigan! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga kabanata ng Nolimi Tangere. At alam kong alam nyo na kung anong kabanata ang tatalakayin natin para sa araw na ito. Kaya tara, samahan nyo ako at makinig. Ang ikalimamputwalong kabanata ng Nolimi Tangere ay isang mahalagang bahagi ng nobela na nagpapakita ng mga kritikal na pangyayari sa buhay ng mga tauhan. Makikita natin ang mga epekto ng pang-aapi, katiwalian at panlilinlang sa buhay ng mga karakter. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa mga pagbabagong nangyayari sa lipunan at sa mga damdamin ng mga tauhan. Sa pamamagitan ng pagtatalakay sa ikalimamputwalong kabanata, ating bibigyang pansin ang paglalakbay ni Crisostomo Ibarra sa kanyang pagbabalik sa bayan at ang mga pagbabagong naranasan niya sa kanyang pagtatagpo sa iba't ibang mga tao. Pag-usapan muna natin ang mga talasalitaan na ginamit sa ikalimamputwalong kabanata. Kura, pari, alperes, opisyal na militar, kwartel, tirahan ng mga sundalo, aligaga, naguguluhan, paglusob, pag-atake, pagkamuhi, galit, pangaalipusta, pangiinsulto, nagmamasid-masid, pagtitingin, pagal na pagal, labis na kapaguran. Narito naman ang mga tauhan sa ikalimamputwalong kabanata ng Nolimi Tangere. Kapitan, ang pinuno ng isang bayan na siyang nagpapalaganap ng kaayusan at kapayapaan ng bayan. Alperes, kilalang pinakamakapangyarihan sa bayan ng San Diego at siyang namumuno sa mga Guardia Civil. Don Filipo, ang Teniente Mayor ng bayan ng San Diego na nabilanggo bunga ng kaguluhan. Kapitana Tinay, ina ni Antonio na isa ring bilanggo. Kapitana Maria, ang ina ng kambal na nabilanggo din. Antonio, isa sa mga dinakip bunga ng kaguluhang naganap. Biyana ni Andong, ang tagapagtanggol ni Andong na paulit-ulit na nagwika na ang pagkakabilanggo ng manugang ay dulot ng bago nitong salawal. Nol Juan, ang lalaking nagsuot ng panluksa na iniaalay niya kay Ibarra. Crisostomo Ibarra, ang isinisisi ng lahat na nagsimula ng kaguluhan. Doray, ang kabiyak ni Don Filipo na naroon upang alalayan ang kabiyak. Pilosopo Tasio, ang tagapayo ni Ibarra na nagmamasid mula sa itaas ng kanyang tahanan ng dapin sila Crisostomo Ibarra. Sinang, matalik na kaibigan ni Maria Clara na labas na nahahabag kay Crisostomo Ibarra. Kapitan Basilio, ang kapitan na nagbabawal kay Sinang na mahapis para sa kaibigang si Crisostomo at amang si Don Filipo. Sa kabanatang ito, makikita ang pagkakaparusa kay Crisostomo Ibarra at ang kanyang desperadong pagtatangka na makatakas mula sa mga otoridad. Bagaman may mga pagtangka silang maghasik ng gulo o magtakip ng kanilang mga mukha, wala silang nagawang matagumpay. Sa uli, si Ibarra ang hinatulan at itinuring na duwag ng kanyang mga kababayan na sasalamin ng iba't ibang aspeto ng lipunan. Kultura. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kultura ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon at kawalan ng boses ng mga may hirap at walang kapangyarihan. Politika. Ang pagkakahuli kay Crisostomo Ibarra at ang pagturing sa kanya bilang duwag ay nagpapakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa otoridad. Socio-political. Ang pagtangka ng mga kaanak ng mga bilanggo na palayain ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sistema at ang kanilang pagiging desperado sa harap ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Relihiyon.
Ang pagturing kay Ibarra bilang erehe at ang pag-uutos sa kanya na maggapos ng mga kawal ay nagpapakita ng impluensya ng relihiyon sa lipunan at kung paano ito ginagamit upang maipatupad ang kapangyarihan at kontrol.